'Di ba? Yun ang ano natin yun ang ating focus eh. O, tingnan ninyo yung mga usapan sa sa media. Pero pag dumating, Ronald, no, sa punto, let's say, ma-impeach siya nung House, magta-trial sa Senado, of course, iba na yung makeup ng Senado ngayon, iba na rin yung Senate President natin. What do you think will happen there? Well, the battleground, I think, would be the Senate. I think yung one-third sa House ay doable. Lalo na ngayon, 54 congressman na yung pumirma sa Justice Committee. Ibig sabihin, na lang yung kailangan pagbaba sa plenary para makuha yung at least one-third. Pero sa House, two-thirds. So, and the majority in the House ay 15 lang. At hindi lahat ng 15 na yon ay critical or naging critical kay Vice President Sara. No? Kaya kakailanganin ng hindi lamang ng ebidensya, kung hindi kinakailangan ng pressure from all sides. Kung gusto nilang mag-succeed yung yung conviction, yung trial sa Senate. Ang maganda lang dyan ay sabi ni Senate President Tito Soto, pag umakyat sa kanila yung impeachment, ay forthwith, immediately, ay i-constitute nila yung sarili nila as an impeachment court. No? Yun ang promise ni Senate President Soto. Halata, itong propagandista ng mga dilaw. Hindi ho ito political analyst, propagandista po ito. Ito halatang pinupush niya na Para bagang sinasabi niya na ang Senado should forthwith ipasa kaagad o pag-usapan kaagad yung impeachment. Tapos dito para bagang sinasabi niya na yung mga hindi critic ni VP Sara Duterte mukhang para bagang nilelabelan niya na. Style niya ito Naalala ninyo yung tungkol sa China? Ito ho yun yung Chinador. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi to political analyst, propagandista ho ito ng dilaw. Dapat next time, ang pag-introduce nyo dito, hindi political analyst Llamas, dapat propagandista o propagandist ng dilaw Llamas. Ano yung totoo? Huwag na tayo maglukuhan. Yung mukha mo, yung karakas mong yan. Pareho ni Jay, ni... Sino ba ito? Yung gumanon? Jim Paredes. Yun. Pareho kayo ng karakas. Di ba? Halata naman lakad mo pa lang. Gago! So anong ibig ko lang sabihin? Ito, mina-mindset niya na ho yung mga congressman. Hindi, papasayan sa Congress. Sa Senado, mukhang tagilid. Hindi naman mukhang tagilid. Mukhang kasi may mga hindi pa dyan makasara. Ay, may mga makasara pa dyan. Parang gano'n na sinasabi niya. Tapos, pero si Soto, iaano niya na. Para bagang inuunahan niya na. Sinasike niyo na yung mga dyan. Na hindi, ito yan, ganito. Hindi, para gano'n din na maging response. Alam mo naman, etong mga senador natin, takot din ito sa media Ikalawa, kung mapapansin nyo, parang may binabackpedal yung Blue Ribbon dun sa mga senador na dapat sanang kasuhan. No? At least 3. So, ibig sabihin, something must be happening in the Senate. No? Something must be happening there in terms of negotiations. No? Wala naman akong naisip pahiwatig. Ang pang lang, parang mysterious na after all the investigations, after all the state witness, biglang natahimik yung mga dapat kasuhan ng mga senador. No? Is this because impeachment na aakyat sa kanila eventually? No? Perhaps in the next 2 months? Pero yung Queen's Gambit niya, or yung pag-a-announce niya na tatakbo siya sa 2028, I'm talking about VP Sara, of course, do you think waipek ito doon sa Kongreso? But do you think that will have more impact sa Senate? Since usually yung mga senador, yun yung mga, nag-aspire to higher office. Well, sa Congress, meron namang epekto. Sabi ko nga nung previous interview ko rito, ay nagsesend na ng feelers yung Sara Camp
sa mga congressman na all is forgiven, all is forgotten. Yung mga banat nyo sa akin sa Quadcom, yung Ikaw lang nagsasabi niyan. Walang sinasabi si BP Sara na ganyan. Yun daw yung parang inaano ni BP Sara dun sa pagde-declare niya. Parang all is forgiven. Walang sinabing ganyan. Alam mo kung ano yung sinabi niya? Makinig ka sa interview namin. Malinaw sinabi ni BP Sara Duterte, hindi siya nagtatanim ng galit. Pero, pananagutin niya talaga yung mga nagkasala. Pag naging presidente siya. Pero ang punto dito, wala siyang kinakausap. Wala siyang gustong mangyari doon sa kanyang pagde-declare. Nag-declare lang siya kasi nga, again, pinabanatan niyo naman ako. And I have decided, because kailangan ko itama yung mga pagkakamali ko, bakit ko pa patatagalin at magpapakit pa? At ano pa, kung decided naman na ako. Yun yung sinabi niya eh. Hindi pa nanakot yan. As a matter of fact, paano ka makakapanakot kung wala ka namang kapangyarihan? Pangalawa, mas lalo ngang titindi yung motivation ng kalaban ni BP Sara Duterte to impeach her. Bakit? That's the only way na hindi siya manalo aside from the COMELEC. Dalawa lang naman ang hindi magpapanalo kay BP Sara Duterte. Impeach her para hindi na siya pwedeng tumakbo or mag-magic na naman si COMELEC chairman. gago! Pero dito kesyo meron kayong strategy na binubuo na parang sinasabi na, kinukulayan ninyo eh. Unless ganyan kayo katanga sa analysis ninyo. Pagpirma nyo doon sa previous impeachment, kakalimutan na yan. So long as hindi kayo pumirma sa impeachment ngayon. At kung sakaling pipirma kayo sa impeachment ngayon, there will be hell to pay. Sa 2028, pag ako na yung presidente. So yun na yung mga messages nung Sara Duterte camp sa mga congressman. Kaya sigurado ko, hindi sila makakakuha ng 260 votes na nakuha nila last year sa impeachment ni Sara. Pero, yung 30% ay doable, achievable yon. No? Yun yung sinasabi ko. Kaya, in a way, may epekto naman sa Congress. Sa Senate, depende yan eh. Dahil yung mga senador ay, you have 24 separate republics. So they will be deciding based on their political calculation. Ngayon, ang kanilang benepisyo ba ay sa pag-convict kay Sara o pag-absuel kay Sara? Alam mo, yung usapin ng minority-majority sa Senate sa simula ay hindi yan ganun kahalaga pag umandar na talaga yung impeachment. Halimbawa, kung totoo yung sinasabi ni Deputy Ombudsman Carandang, former Deputy Ombudsman Carandang, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na hundreds of millions, even billions, yung pumasok sa bank account ni Sara, yung kanyang asawa at yung kanyang pamilya na nanggaling sa mga drug lords at pogo lords, sinong politiko ang hindi boboto to impeach her? Baka malink pa sila sa drugs at saka sa pogo. No? Kung sakali yung sinasabi ni Trillanes at saka ni Carandang. So that's one element dito sa impeachment. Ikalawa, ay ano ba yung quid pro quo? Ano ba yung carrot and stick sa mga senators na pwedeng gamitin nung mga gustong mag-impeach kay Sara? No? Kaya, mga negotiations yan. Pasensya na, Ses at saka Sean. Very cynical kasi ang negotiations eh. Very cynical ng quid pro quo, ng carrot and stick. Pero in the real world, it happens. At alam nyo naman yon. But biglang maabsuelto yung mga senador na supposedly involved dun sa flood control mess? Is that the price? Wala akong sinasabing gano'n. Pero sabi nga nung bunso ko, pag galit sa akin yung bunso ko, sasabihin niya sa akin, talk to the hand. Ayan, so yung mga patawa niya, corny. Patawa ng mga matatandang DOM. Alam mo yon?
Hindi ko sinabing DOM siya. Yung patawa lang niya. Ganun ka-corny. Diba? Kaya nga, alam mo, ito tindi ng usapin ngayon. Mantakin mo, gera na. Pero anong sinasalsal ng media? When I say sinasalsal, ibig sabihin nun, mayat maya, interview sila dito sa mga pinklawan, dilawan, propagandista. Puro yan ang kanilang gini-interview. At yan ang kanilang pinag-uusapan, mayat maya, impeachment. Putang ina ninyo, nagkakagulo na buong mundo. Alam mo, eto nga lahat ng mundo ngayon, ang focus doon sa oil, yung sa crudo. Yung papaano magsusurvive ang mga bansa. Remember, eto lang kasimple mga kababayan. Napakadaling intindihin. Pag mahirapan o imiikot yung pinakabarko, yung kanilang shipment na mga crudo, iikot yan. Wala naman tubo yung papunta dito sa atin. Iilalagay yan sa container, diba? Tapos iikot yan. So, mas matindi yung gagamiting crudo rin nung iikot. So, ibig sabihin, mas mamahal. Ang laki ng ikamamahal. Sabi nga nila, malamang 20 pesos mahigit ang itataas ng presyo ng crudo sa mga darating na araw. Ganun katindi. Pag nangyari yan, matik na po yan, ladies and gentlemen. Meralco, yung kuryente, tataas yan, sigurado yan. Matik yan. Yung konting pagtaas nga, yung Meralco, sobra na kung tumaas Ano pa? Pagkain, importation, tataas yan. Lahat yan tataas. Yung tindi ng inflation, yung kakayanan ng isang pera na bumili, ay siguradong hihina na, hihirap na. Bakit? Dahil nga sa tindi ng pagtaas ng gasol. Lahat tayo nakadepende. Iyan nga isang bagay na hindi ko maintindihan Ako, matagal ko na itong kahit sa mga kondo, di ko nga alam bakit yung mga kondo hanggang ngayon wala pa ring electric na plug Dapat meron Sa katunayan, there is a law requiring like malls and other places to have electric na na saksakan. Bakit? Para nga ma-encourage na ang mga tao to transfer into electric. Di ba? Dahil nga yung batas natin, suggestion lang yan sa Pilipinas, hindi naman sinusunod yan Yung mga iba yung mga kondo, shout out pala sa kondo ko. Ang tagal-tagal nyo ng plano, wala namang kayong ginagawa. Shout out sa inyo, kilala nyo kung sino kayo. Dapat may electric na so that people would be encouraged. Kasi ngayon, the entire economy of the Philippines nakadepende ngayon sa gasolina. Sa ibang bansa, halos lahat talaga electric na. Iilan na lang ang bumibili ng digas o yung motor, di ba? Ibig sabihin, hindi katulad ng Pilipinas na talagang wow, hanggang ngayon. Puta, kaliwat kanan pa rin ng kamoting maiingay ang mga motor. Motor vehicle, hindi ko sinasabing motor lahat to maiingay. Dahil nga po, hindi pinapatupad tama ang batas. Na sana, mga kukininam ninyo, sana yan ang focus ng gobyerno. Yan ang focus ng media. Ito na yung pagkakataon na yun, mga mainstream media, na dapat punahin natin ito. Punahin natin at sabihin natin, Hoy, Mr. Government, you should do something about this. Matagal na dapat tayo naging electric na bansa. Dahil meron tayong batas pero hindi nyo pinatutupad, mga hayop kayo. Wala. Hindi. Alam mo, ito sinong gagong hindi gustong bumili ng electric na kotse? Ako gusto ko Di ba? Bakit? Kasi tipid. Ang mahal ng gasolina Pero bakit hindi magawa? Kasi hindi nga ini-implement yung dapat implement. Dapat kahit saan sana meron ng electric na Ang hirap pa rin hanggang ngayon. Nasa syudad na ako Paano pa kaya nasa mga probinsya? Di ba? Nasa main city na ako. Pero ang hirap pa rin kumuha ng electric na charger. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Simpleng-simple.
Kesa na sana ang pinag-uusapan kung paano natin masusurvive ang crisis ngayon. Ano pinag-uusapan? Yang impeachment. Hayop talaga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang